So yun mga kasang, no, napatingin nga ako dito at talagang hindi ko gusto yung mga duckweed na yan. At naisip kong linisan na ngayon ito at napabayaan ko na nga siya dahil wala rin naman ako masyadong nailagay na dyan. At hindi ko na nabantayan talaga yung mga isda. So silipin muna natin yung ating dalawang pirasong dito, breeder size na angelfish. Ayan yung lagi nag-iitlog pero hindi nabubuhay. Hanggang nung nagay ko sila dyan, nag-iitlog pa rin sila pero hindi pa rin nila nabubuhay yung kanilang eggs. So hindi ko alam kung compatible ba yan o may bawag ba dyan, sino may problema dyan. So ayun na nga, no, dahil nakakainis itong ating duckweeds, ayan, naisip ko na tanggalin na ngayon. At ganito na nga yung pangtanggal natin, no. Mas maganda pala yung ganito kasi nung una ginagamit ko net, ang hirap, ewan ko ba, nakakainis. So yung gamitin nga natin ngayon itong ating pangsala ng ating mga BBS. So BBS net to, mas pino siya. At ayan, mas madali pala gamitin ito sa ating duckweed. At ayun nga, sa mga gusto ng duckweed, wag nyo nang pangarapin. Sa mga humihingi pala, wag nyo nang pangarapin parami ng duckweed dahil mamimiss nyo yung mga isda nyo pag nagkaroon ng duckweed, lalo na yung mga outdoor ponds. Minsan yun, parang nabutas ata yung ating sa styro. So ayan na nga guys, natanggal ko na yung mga duckweeds pero meron pa rin mga natira. Grabe, ang dami ko nakuha. Pwede daw to ipakain sa manok tsaka sa mga goldfish. So lalagyan ko ng konti yung goldfish, tignan natin kung kakainin nila, tapos itatapon ko na lang din yung iba dyan. So ito na yung mga tabs natin. Dati ang gaganda nito pero medyo napabayaan ko na nga. So may mga natira pa rin. Hindi talaga natin siya na 100% na nawala. So possible na dumami ulit yan. So itong batya natin na to, dati meron itong mga RDSS. So yung harvest ko na siya, tapos yung nilagay ko dyan hindi na dumami. Itong isang to, walang laman pero may mga halaman dyan. Yeah, iniisip ko ngayon kung ano ilalagay ko dyan. Dito meron din tayo RDSS. Ngayon wala na rin ako makita halos. Parang dalawang pair na lang yung nakikita ko lumalangoy. So ayun nga, nag-ship tayo, no, dahil wala ako masyadong benta sa guppies. May mga nabili pa naman pero hindi na talaga ganun kalakas kagaya dati. Mga molly na yung hinahanap sa akin. Tapos andito pa pala yung ating meron pa ako sa community dyan ng Tuxedo Koi. May ayan, AFR pa. Tsaka meron pa ako dito mga platy, mga red balloon platy. Yan. Pwede ko pang pilian siguro yan. Tapos yung mga calls natin dyan, baka pamigay ko na lang din. Sa mga bibili sa akin ng kahit anong isda, no, magtanong kayo ng freebies kasi meron ako mga freebies na pwede. Yan, yung mga platy, tsaka yung mga guppies natin. Meron ako mga pwedeng pang freebies na mga ganon. So yun mga kasang, nandito tayo sa harapan. Check na muna natin itong mga isda natin. Silipin natin sila. Dahil medyo na busy ako ng mga nakaraang araw. Ngayon lang ulit ako nagka-oras. Try natin pakainin sila. So patiningin muna natin itong ating BBS. Pero hindi ko pinapakain yun sa mga isda natin dito. Para yan sa mga sa mga maliliit nating flower horn sa likod. So yung mga isda ko dito, mostly ang pinapakain ko dyan bloodworms, tubipex pala, no, magkaiba nga pala yung bloodworms at yung tubipex. So live tubipex na pinapakain ko sa kanila, guppies, maliit na flower horn, mga malaking flower horn. Yan. Simula nung nakuha ulit ako ng tubipex, yun yung pinapakain ko sa kanila. So ito yung mga kinuha ko nung nakaraan, no, sa ating farm. Yan, meron ako ditong Dambuyer Mosaic para kay Sir Mac yan, naka-reserve yan, hindi pa nakukuha. Tapos itong mga ABT tuloy, Albino Full Platinum White, AFP. So meron tayong mga available nito, 150 lang ang pair. Yan, pwede nyo pilian pa yan guys. Ganda naman yan. Itong mga MSSBT natin, hindi ko alam kung bakit nagkapunit-punit yung buntot nila. Yan, pwede na pang freebie yan, no? Punit-punit naman yung So pwede nyo pa rin naman paramihin yan. Mga anak naman yan na maayos, no? Kaya pwede na yan pang freebie sa mga gusto na bibili sa akin. Tapos yung mga HB11 natin, ito meron pa tayong konti. Actually konti lang naman ito, tapos nakabenta na ako ng mga ilang piraso dyan. Pero meron pa rin naman tayong available. So 150 yung ating HB11. At yun nga, no, wala akong wala akong sample.
So yung mga pinapalaki natin maliit pa rin naman, pero ang ganda niyan kasi ang female niyan, ang ginamit natin is Beast Lab. So magtatago rin talaga ako ng mga ilang piraso. Yan, gaganda na, lumalaki na, tsaka kita mo na yung mga markings. So magtatabi ako ng mga ilang piraso niyan. Tignan natin kung baka may mga magandang lumabas. Hindi natin alam kasi wala pang sample. Pero yung jeans niya maganda kasi, kaya inaabangan ko rin talaga kung anong mga magiging itsura nito. Pero kung may gustong bumili, meron pa naman mga available. Yan wala nga lang talaga akong sample guys, mga maliliit talaga yan Hindi ako nakapag-groom talaga niyan. At wala akong lalagyang malaki. Kaya sabay-sabay na lang sila na pinapalaki ko. So bahala na kung sino man naunang makuha dyan. Ito parang to, silk. Baka itabi ko to isang silk na to. Kasi ang ganda ng pagka-silk niya, puting-puti. So may mga lumalabas na Thai silk, mga ilang % lang. Tapos ito, Thai silk din yan. So yung HB11 natin, papaubos ko lang yan o baka kalahati lang yan ibenta ko. Tapos sa January, HB12 na yung i-release natin. Dito may mga HB11 pa ako dito. Yan, mga 50 pieces pa itong mga HB11 natin So magtatabi ako dyan siguro 10. Tapos ayan, tingnan natin kung may mapapaganda tayo dyan. Tapos dito sa taas meron tayong mga guppies ito yung inuwi ko na nakaraan na P-Dirt. Ayan may nakuha tayong P-Dirt. Koi P-Dirt meron din ako male. Actually yung P-Dirt ko Koi P-Dirt din yan. So pwede maglabas ng Koi P-Dirt talaga yan. Tapos nagtabi ako ng MSSBT na pang breed natin. Ito yung RDSS natin na napaanak ko dyan, may isang pares pinapalaki ko rin. Saka Tuxedo Koi, meron pa tayo dyan mga pinapalaking Tuxedo Koi na pang breeders natin yan soon. So konti lang yung mga isda ko dito usually yung mga pinaparami ko lang. Itong ating blue polar parrot, nung nakaraan ng itlog to at napisa, kasi ngayon nawala na naman. Hindi ko alam kung nasa na yung yan, yung mga anak niya, kinakain na ata nila. So yung mga grow out natin na blue polar, parang isang pair lang ang makukuha ko dito. So magkakaroon ako ng 3 male. Hindi ko alam kung baka ibenta ko na lang yan kasi anuin ko naman yan, hindi ko naman mabibreed yung mga male, diba? So isa lang ang female natin, 4 yung male. Kaya medyo lumalaki na rin sila. Itong isang to parang female pero hindi ako sigurado, hindi ako sure, mabilog kasi siya. Ayan yung mga blue polar para natin. I-update ko na rin pala yung NMAX natin kung naaalala nyo nung nakaraan. Nawala ng gana to at nag-white poop at nagkasakit siya, hindi siya kumakain. Ngayon naka-recover na siya. Ayan, wala naman akong ginawa dyan nag-ano lang ako. Water change ko lang yung niya, yung tank niya. Ayun, masigla na naman at kumakain na naman siya ng pellets, ng live Tubipex. So ito yung live Tubipex natin. Meron pa ang konti. Ayan, yung Tubipex natin. Ang ginagawa ko ngayon, kinukuha ko na lang ng ganyan, hindi ko na nilalagyan ng tubig o hindi ko na ginagamitan ng ng panghigop na turkey buster kasi gamit ko dyan Tapos ni-tweezers ko na lang siya. Ayan, para talaga yung kasamang tubig niya konting-konti lang, so makakaiwas tayo sa contamination kasi yun yata yung nangyari nung nakaraan, kaya ang daming namatay na isda talaga sa akin nagkaroon ng contamination. So, tinatsaga ko na lang tweezers. Actually, na-enjoy ko naman na magpakain ng ganitong paraan nakakatuwa kasi parang sinusubuan ko yung aking mga flower horn. So, yun, yung Tubipex talaga, bumibili talaga ako niyan para sa aking mga flower horn fry. Kasi mas mabilis talaga silang lumaki pag yung mga Tubipex na live ang pinapakain. So, pwede rin naman silang pakainin ng pellet kaso madumi sa tubig, tsaka yun nga, ang tagal nilang lumaki. So iniisa-isa ko talaga yan at yun, para mas makita ko rin kung anong kalagayan nila. Nag-check ko sila pag ganyan na lumalapit kasi sila pag may pagkain. So nakikita ko kung may mali ba sa kanila, diba? Kung may sakit sa balat, mga ganun. Tapos yung pinapakain ko rin to sa aking mga guppies Yung mga grow out ko yan, medyo lumalaki na, kinakain na nila yan. Pero pag maliliit pa, binibigay ko dyan live BBS. Pero pag yung kaya na nilang kumain ng Tubipex na live, binibigyan ko rin yan. So lahat talaga dito dati hindi ko pinapakain ng live Tubipex yung mga guppies ko kasi may experience ako dyan dati
na namatay yung mga pinakain ko. Hindi ko alam kung bakit namatay. Sa mga ano ko rin, sa mga beta ko rin, yan din ang pinapakain ko sa kanila. Basta meron akong live tubipex, lahat yan puro ganyan ang kinakain niya. Pag naubusan ako niyan, tsaka ako lang bibigyan niya ng mga pellets at PO1. So ito yung aking mga mga AFP, gaganda. Diba, 150 lang ang pair niyan. Kumuha na kayo guys bago pa kayo maubusan ulit. So ito lang talaga ang available ko pambenta, AFP. Yan, tatabanan yan. Ito yung mga galing din sa farm to. Ito siguro yung i-continue ko na na strain, AFP, yung P-Dirt, tsaka Gumbo Ear. Yan, konting strains lang kasi 'di ba nagbawas na nga tayo ng strains ng guppies. So ayun, ready na ata itong ating live BBS. So ang ginagawa ko diyan, kinuha ko ng Turkey Buster. Ginagamitan ko siya ng Turkey Buster, tapos isasalain natin ng BBS net yung ating mga nakuha para hindi kasama yung tubig. At yun, may mga sumasama minsan mga mga balat. Okay lang yun, no? Basta hindi naman ganun karami. So ito para to sa mga flower fry natin. So ganito karami. Okay na yan. Tapos ito, may mga natira pa dyan. So bukas pwede pa yan. Yung isang ko na ganyan, isang timplahan ko na ganyan, umabot yan ng 4 days sa akin. Bawas lang ako ng bawas. So ito na yung mga flower natin dito sa likod, no? Ito yung tatay nila na Metal Storm galing kay Boy Ubo. So ito na nga yung HB12 batch 1 natin. Ayun, lumalaki na sila. At kumakain na rin sila ng Tubifex. Tama. Live Tubifex, kumakain na sila. Ito namang ating batch 2 ay kumakain na sila ng live BBS. So napakarami ng batch 2 natin. Ewan ko kung marami matira dyan. Kasi yung batch 1 natin, madami rin dati pero ngayon medyo kumonti na. Unti-unti kasi may mga namamatay sa, minsan di ko alam kung bakit, baka na-overfeed. Tapos nangyari din na nagutom naman ata sila, nagkakainan sila, nagpapatayan sila. So kumonti na kumonti. Ngayon itong batch 2 natin medyo marami pa. Tapos yan, araw-araw ko siyang wina-water change, tapos nilalagyan ko ng methylene blue. Sinisigurado ko na malinis talaga, no? So sana itong batch 2 natin marami talaga makasurvive. So yan, kita-kita nyo naman, no? Liliit pa niyan, parang 1 week pa lang itong mga to. Pero kumakain na sila ng live BBS. So magandang senyales talaga pag kumakain na sila ng live BBS, dahil mga isang linggo lang pwede na silang i-try ulit na ipakain ng live Tubifex. Pag yung Tubifex na kasi yung kinakain nila, mas mabilis na talaga lalaki yan. So sure na tayo doon, maghihintay na lang tayo by February yung batch 2 natin, marirelease natin yan na February. Tapos yung January naman ang marirelease natin yung batch 1. So ngayong December ang release natin is yung HB11. So yung HB11 wala nang kasunod yon kasi yung female ko noon namatay nga, 'di ba, nung tumalon sa tank, nakita na lang natin nasa sahig. So wala nang kasunod yung HB11 natin. Yung HB12 natin dalawa yung batch. So hindi ko alam kung gagawa pa ulit ako ng third batch niyan or baka mag-scout na ako ulit ng male. Palitan natin yung male o baka bumili ako ng bagong pair natin para may bago naman tayo i-breed. Kasi marami na rin to pag naglaki yan to mga to. Dami na niya kasi batch 1 pa nga lang natin. Ang hirap na paubos niyan tapos ang hirap na re-grow out niyan. So ayan, kumakain na rin sila ng Tubifex. Ito na yung next natin na na mga maglalaki yan. Pag nabenta ko na yung mga HB11, siguro sakto naman. Mabebenta ko na to. So tuloy-tuloy yan from ngayon hanggang January, February, meron tayong mga fry. So yung mga nag-aabaw ng grow out dyan, medyo matagal pa yung grow out natin, siguro January. Meron na tayong makikita mga grow out ng HB11. Tapos itong HB12 mga February, March pa yan bago magkaroon ng grow out. So hintay-hintay na lang kayo kung gusto nyo yung grow out. Kung gusto nyo naman ng fry, mas maganda, kumuha na kayo kasi baka maubos yung, lalo na HB11, konti lang yun. So sabihan nyo lang ako kung gusto nyo. Tapos yung shipping natin, alam nyo naman, no? Lalamove lang ang kaya natin. Hindi natin kaya magpa-ship ng LBC dahil medyo matrabaho para sa akin yung LBC. Hindi rin ako nagpapa-ship sa JNT dahil bawal talaga yun. So yung mga nagpapa-ship sa JNT, illegal yon guys, no? Kaya ayoko kasi ng ganon. Yung gumawa ng hindi legal. So kahit maipon na lang sa akin yung fry na yan, okay lang din.
Kasi mahirap din yung, alam mo yun, magkaroon tayo ng record na gano'n. Nakakahiya doon sa JNT lalo. Kasi magsisinungaling kayo pag ipapadala mo yun. So, ayun no guys. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. At ito, pasilip ko na rin yung ating mga breeder. Ito yung ating female na compact size na female. So, yung mga lumabas sa HB11 at 12 compact. Yung HB12 pala. So, ayun. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Peace out!